bahagi klase ang dula. Ang una ay yung yugto. Ito yung bahaging pinaghahati-hati sa dula. Inilalahad ang tabing sa bawat yugto upang makapagpahinga ang mga nagtatanghal, gayon din ang mga manonood. 'Di ba kung mapapansin nyo, kung kayo ay nakapanood na ng stage play o ng mga dula, may dalawang kurtina na ginagamit sa isang dula. Yung pangunahing kurtina at yung ikalawang kurtina na nasa loob na manipis. Kapag sinabi nating yugto, ang isinasarang kurtina dito ay yung manipis na bahagi, kung saan ang ibig sabihin lamang ay kaunting pagtigil para sa susunod na mga magaganap sa dula. So, hindi pa siya ibig sabihin, o hindi pa nito ibig sabihin, tapos na ang dula. Ibig sabihin, meron lang bahagi ng dula ang nagtapos. At mayroon kung kinakailangan magbago ng ayos ng tanghal, ito naman ay ang pinaghahati sa yugto. So, kung mapapansin nyo, minsan hindi naman nagsasara ng kurtina. No? Ang ginagawa lang, lights off, lights on, no? Pinapatay yung magdidim lights, no? Pinapatay lahat ng ilaw, tapos meron kayong parang mapapansin ng mga black tights na gumagalaw sa entablado at nagpapalit ng setting o ng mga kagamitan na nakikita nyo doon sa entablado. Yun naman yung tinatawag nating tanghal. At yung pangatlo ay yung tagpo. Ito ang paglapas-pasok ng mga tauhang gumaganap sa tanghalan. Mayroon o pinag-aaralan din yung paglabas-pasok ng mga artista o mga umaarte sa tanghalan. Hindi yung meron silang, kumbaga, halimbawa, ang pinaka-basic na kailangan mong malaman kapag ikaw ay lumabas sa kaliwa, iikot ka sa kabilang pinto, kaya nga dalawa ang pinto sa tanghalan, kasi yung isa ay para sa exit o yung paglabas, at yung isa naman ay yung para sa pagpasok. Minsan naman sa tagpo klase, hindi literal na umaalis ang mga artista o mga nagtatanghal sa entablado. Ang ginagawa lang, lights on at lights off ulit. May spotlight ang mga artista sa entablado. Kapag hindi mo bahagi o hindi ka magsasalita o wala kang bahagi doon sa yugtong yun, nakapatay ang ilaw na nakatutok sa iyo. Pero kapag ikaw na ang magsasalita, bubuksan ng ilaw at ito ay nakatutok sa iyo. So, tagpo, no? Paglabas-pasok, hindi literal lagi na paglabas-pasok ng mga umaarte o nagtatanghal sa entablado. Minsan, ilaw lang din ang gamit. Ayan, dumako naman tayo at pasadahan natin ng kaunti ano ang mga uri ng dula. Okay, una, uri ng dula na masaya, magaan, palabiro, nakakatuwa, at katawa-tawa ang kabuang himig o paksa. Siyempre, nandyan na yung salitang nakakatuwa o katawa-tawa, ito ay tumutukoy sa komedya. Sumunod naman, uri ng dula na malungkot, puno ng dalamhati at maaaring iiyak ang kabuang himig o paksa at madalas nagtatapos sa hindi magandang kaganapan. Ito naman yung tinatawag nating trahedya. Sumunod, uri ng dula na malungkot sa simula pero nagwawakas ng masaya. Ito yung parang happily ever after na merong pagsubok sa una pero magtatapos siya sa isang maganda at inaasahang positibong pagtatapos. Ito yung tinatawag nating melodrama. Sunod, uri ng dula na mapagmalabis o eksaheradong komedya na nagpapakita ng mga lubhang katawa-tawa, mapanudyo, mapanguyam at himig sarkastiko. So ito ay iba po sa komedya na nagpapatawa lang talaga. Ang layunin ay magpatawa. Ito namang bahaging o uri ng tula na ito, nagpapatawa siya pero may laman, no? Nagpapatawa siya pero mayroong mahalagang mensahe yung ginagampanan nito. At madalas sarkastiko dahil nga madalas ang nagiging paksa dito ay yung mga katiwalaan o hindi magagandang gawi ng mga tao. Ito naman yung tinatawag nating parsa. Sumunod, uri ng dula na pumapaksa sa kaugalian ng isang lahi ay tinatawag naman nating sainete.
Okay? Ang huli naman natin ay uri ng dula na espesyal. Maaari itong komedya, trahedya, melodrama at iba pa na nilalapatan ng musika ang malalaking bahagi ng kwento. Ibig sabihin, kapag may musika, tinatawag natin itong musikal. No? Hindi porket may kumanta lang sa isang bahagi, musikal na yon. Dapat pag musical, halos lahat ng bahagi ay may mahalagang ginagampanan ang paglalapat ng musika. Okay? So, doon natin tatapusin ang pangunahing o pangunang pagtalakay natin tungkol sa dula. No? Kaugnay nito, klase, mahalaga sa pagsulat ng dula ay yung emosyon na inilalagay natin sa bawat salita na inilalapat natin sa bawat binibigkas na linya ng ating mga artista o ng mga nagtatanghal. Meron dito, mapapansin ninyo, yung mga salitang napakahalaga ng mga salitang ginagampanan ng mga salita sa bawat linya ng mga nagtatanghal, kasi ito yung nagbibigay sa kanila ng clue o ng hudyat. Dapat ba mabigat ang pagbigkas sa salitang ito? Dapat ba medyo magaang? Dapat ba masaya? Dapat ba malungkot? At dito papasok yung tinatawag nating cleaning o pagkiklino, no, ng mga salita. Mga magkakasing kahulugan ng salita, pero mayroong angkop na gamit na pahayag. Okay? Kilalanin muna natin ano ang cleaning o pagkiklino. Mahalaga, klaseng tumataas o tumitindi ang mga pangyayari sa isang pagtatanghal o dula upang mapanatili ang kawilihan ng manonood kung itatanghal sa entablado, o ng mambabasa kung tinutunghayan ang script, dialogo ng mga tauhan. No, ayan, so makikita nyo, dula ay itatanghal, script ay tinutunghayan o binabasa. Sa pagbabasa ng iba't ibang akda katulad ng dula, may matatagpuan tayong mga salita, klase na magkakaugnay o magkakasing kahulugan. Subalit kung titignan ang kahulugan ng bawat salita ay magkakaiba batay sa tindi ng antas ng pahayag. At itong tindi ng antas ng pahayag na tinatawag natin dito ay yung paggamit o paglalapat ng emosyon sa salitang ginagamit natin. At ito po yung proseso ng cleaning o pagkiklino. Ito ang pag-angat at pagsidhi ng intensidad ng mga magkakasing kahulugang salita. Tulad ng tinalakay natin sa mga magkakasing kahulugang salita o yung tinalakay nyo dati, ay hindi lahat ng magkakasing kahulugang salita ay maaari mo nang gamitin sa iisang pahayag. Kasi meron at meron yung pagkakaiba, at yun nga, doon pumapasok yung pagkiklino. Ano yung tindi ng emosyon na dapat natin ilapat sa mga salitang ito na nagkakaroon o nagbibigay sa atin ng ideya na magkakaiba pala talaga ang paggamit ng mga magkakasing kahulugang salita. Halimbawa, tignan nyo itong mga grupo ng salita na aking inihanda sa ating screen. So ngayon, tingnan nyo ano dyan yung sa tingin nyo magkakasing kahulugan muna, ha? Yung magkakasing kahulugang salita na pwede nating igrupo. Sige nga, tignan yung maigi, sandali. Mula dito, klase, subukan nating iklino, no? Subukan nating iantas yung mga magkakasing kahulugan na maaari nating pagsama-samahin. So, ayan, makikita nyo, klase, ngiti, hagikhik, tawa, halakhak, hagakhak, hagalpak. At yan po ay nakaantas mula 1 hanggang ika-6 na salita. At itong pag-aantas na ito ay ayon sa tindi ng emosyon na inilalapat natin. Una ay yung ngiti at pang-6 ang hagalpak. So, tingnan natin yung paliwanag, bakit ganyan siya iniantas o bakit ganito natin iniantas yung mga salitang magkakasing kahulugan na ito. Ayan. So, tingnan po natin ang paliwanag sa ating screen. Kapag sinabi natin ngiti, klase, ay walang anumang tunog na maririnig. Minsan, ito yung ginagamit natin pagbati. Kapag nakikita o nakakasulubong natin ang mga kakilala natin at gusto natin silang bigyan ng pagbati sandali,
no? Ngiti ang ating ibinibigay. Wala tayong naririnig na tunog o kahit anong galaw, kundi yung pagngiti ng ating mga labi. Sunod naman, pangalawang antas, hagik-hik ay may impit o mahinang pagbuga ng hangin dulot ng katuwaan. So yung bigla ang bigla ang pagkatuwa, no? Nasusundan naman ng tawa. So yung tawa mas matagal o mas malakas yung kasiyahan na inilalapat natin sa salitang ito. Kapag ang tawa naman ay may kalakasan, ito na yung tinatawag nating halakhak. At kapag higit na malakas na ito ay tinatawag naman nating hagakhak. At ang pinakamalakas ay tinatawag naman nating hagalpak. So makikita niyo klase sa simpleng pagpapakahulugan lamang o pagpapaliwanag, ayon sa paglalapat ng emosyon natin sa bawat salita, malalaman at matutuklasan natin na ang mga magkakasing kahulugan ay nagkakaiba din ayon sa emosyon na inilalapat natin sa bawat at dito nagtatapos ang ating maikling pagtalakay sa nilalaman ng Module 5 patungkol sa dula at pagkiklino ng salita. Naway naunawaan ninyo ang ating maikling pagtalakay at magkikita tayong muli sa ating sunod na module. Hanggang sa muli, paalam!